Okay, sa video natin ngayon mga sir, mag-tune up tayo o mag-adjust tayo ng valve clearance ng Kawasaki CT125. Una natin gagawin, kalasin muna natin yung spark plug para mas madali siyang paikutin mamaya ang ating cam sprocket para makapag-conduct tayo ng TDC. Ngayon, kalasin naman natin yung cover dito sa cam sprocket. Tanggalin natin ang kapit cover ng intake at saka ng exhaust gamit ang 8mm na socket. Gamit ang 12mm na socket, paikutin natin dito sa cam sprocket. Itatap dead center natin. Ito naman ang mga markings na dapat natin malaman na yun ay nakatap dead center na. Yung cam sprocket may dalawang guhit, dapat nakalinya yan doon sa naka-arrow na yan. And then yung letter N na sulat dapat nasa bandang ilalim yan ng cam sprocket. Dapat dito sa piston makikita nyo dapat nasa ibabaw yung ating piston. Pagka ganun na po ang forma, yan na po ay naka-top dead center na po yan. Makikita nyo rin sa rocker arm na gumagalaw na siya ngayon. Gamit ang 9mm na combination, luwagan natin ang tappet nut. Para dito sa intake, gagamit tayo ng 0.05. Yun po yung recommended ng manufacturer. Iba naman ay hindi na po gumagamit ng filler gauge. Nasa kanila na po yan. Pwede naman yan. Depende yan sa gumagawa. Okay, syempre dapat yung ating filler gauge hindi masyadong mahigpit. Yung kayang-kaya pa siyang hilahin na hindi masyadong matigas. Ngayon, mararamdaman natin dito na mayroon siyang kunting-kunting play dahil 0.05mm lang yung ating clearance. So, same procedure lang dito sa exhaust. Ang gagamitin naman natin dito ay 0.10mm. Okay. So, yun lang po ang pag-adjust ng valve clearance ng Kawasaki CT125. Pwede natin yan i-start din, pakinggan natin kung hindi na siya malagitik. Okay, hanggang dito lang yung video natin. Maraming salamat.